Pinilit ni Yana na panatilihing maayos ang kanyang tindig habang nakatayo sa harap ng conference room. Kahit padama niya ang pamumula ng kanyang pisngi at bigat sa dibdib. Gusto na niyang humagulgol ng iyak. Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang mga katrabaho niya habang si Sanju, ang kanilang mahigpit na boss, walang pakailam na pinapagalitan siya. Espresso ang sabi ko, Miss Sanchez. Hindi mocha latte. Ilang beses ko bang kailangang ulitin ang order ko? Mariing wika ng lalaki habang inaangat ang paper cup na hawak. Malinaw ang tono ng pagkapahiya at inis sa boses nito. Tahimik lang si Yana. Pilit nilulunok ang kahihiyan. Nais niyang ipaliwanag na nagkaproblema sa sistema ng ordering app na ginamit niya. Ngunit alam niyang walang puwang ang paliwanag sa harap ng ganitong uri ng tao. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagbubuhos ng galit sa kanya ni Sanju, ay tila nawalan din ito ng interes at itinuro sa kanya ang pinto. Bumalik ka na sa desk mo at siguraduhin mong hindi na ito mauulit. Bitbit ang malamig ng kape at ang sugatang pride, lumabas si Yana sa silid. Umupo siya sa kanyang cubicle ng tahimik. Pilit pinipigilan ang luhang gustong tumulo. Tiningnan niya ang oras. 10:00 pa lang ng umaga. Hindi pa nangangalahati ang araw niya at nasampulan na siya ng aroganteng amo. Ayos ka lang ba? Awang tanong sa kanya ni Lila. Isa sa mga kaklose niya sa team at office bestie na rin. Ano pa nga bang magagawa ko? Umirap siya sa hangin. Lahat naman ay nasasampulan ng lalaking yan. Sinamaan niya ng tingin ng pinto ng opisina ng boss kahit hindi naman siya sigurado kung naroon ba ang lalaki sa loob. Kung mayroong pinaka-hate si Yana sa buong mundo, ay malamang ang boss niya iyon. Arogante ito at mayabang. Isang taong nagfi-feeling na alam na ang lahat ng bagay sa mundo. Kahit hindi naman. Bukod doon, hindi rin ito marunong makinig sa mga nakakababa dito. Gaya niya na isa lang office worker. Umismid si Yana bago bumalik sa trabaho. Tignan natin kung sasaya siya sa buhay niya. Malas ang magkagusto sa lalaking yan. Inabala na lang ni Yana ang sarili sa trabaho. Makalipas ang ilang oras, habang sinusubukang tapusin ang mga report, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad naman niyang sinagot nang makitang ang kapatid niya. Hello, Ate Rhea? Bungad niya sa ate. Yana, nasa hospital si Papa. Si Mama nandito rin pero umiiyak lang sa gilid. Napatayo siya sa kinauupuan niya. Ano? Saan? Anong hospital? Nanginginig na inayos niya ang mga gamit. Sing Medical Hospital, pumunta ka na please, kailangan ka namin. Tila paiyak na ang boses ng kanyang ate. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang bag at nagpaalam sa HR ng mabilis. Wala siyang pakialam kung lalag pa siya sa lunch break o kung may sisita na naman sa kanya mamaya. Pagdating sa hospital, agad siyang pumasok sa emergency ward. Pagkakita sa kanya ng kapatid, agad siya nitong sinalubong at niyakap. Ate, anong nangyari? Naiiyak niyang pinagmasdan ng tatay. Manas na ang paa nito at tila puputok na. Sira na ang kidney niya at may tama na rin siya sa puso. Kailangan ng i-dialysis at angiogram. Kailangan natin ng 100,000. Umiiyak na paliwanag ng kanyang nanay. Napaubo siya nang wala sa oras. 100,000 in an instant? Saan siya kukuha ng ganoon kalaki? Maliit lang ang sahod niya. At kahit ipon ay kaunti lang din. Ngunit hindi niya maaaring sabihin iyon sa kanyang pamilya. Hayaan niyo, gagawa ko ng paraan. Pangako niya bago niyakap ang kapatid. Hindi na namalaya ni Yana ang oras. Nang tingnan niya ang sariling relo, pasado 2:00 na at kailangan niya nang bumalik sa opisina. Agad siyang nagpaalam sa pamilya at bumalik sa kanilang building. Agad siyang sinalubong ni Lila. Yana, tawag ka ni Sungit. Bulong nito sa kanya na ang tinutukoy ay ang boss nilang si Sanju. Wala sa sariling napapikit siya. Alam na niyang mapapagalitan siya ng lalaki dahil sa pagpasok niya ng late. Naglakad siya papunta sa opisina nito. Ngunit bago pa man siya makalapit sa silid ng lalaki, isang boses ang bumungad mula sa kanyang gilid. Galit pasigaw, puno ng panunumbat. Ngayon ka lang dumating? Buliyaw ni Sanju. Nakatayo sa hallway at may hawak na cellphone. Umalis ka around lunch break, then ngayon ka lang susulpot? Anong akala mo sa lunch break natin? 4 hours? Nanlaki ang mga mata ni Yana.
Hindi niya alam kung paano at bakit nandoon ang lalaki sa labas. Muli, ang buong atensyon ng mga tao sa opisina muling napunta sa kanya. Parang replay lang ang nangyari kaninang umaga. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang araw na to sa opisina? Binilin ko na tapusin ang lahat ng papers. Pero hindi mo talaga kayang sundin ang simpleng utos ko. Pilit huminga si Yana. Nanginginig ang katawan niya sa kahihiyan at galit. Nasa isip pa rin niya ang pamilya niyang nangangailangan sa kanya. At heto ang boss niyang talagang walang alam gawin kung hindi aksayahin ang oras at siya'y pagalitan. Huminga siya ng malalim. Sir, I have a family emergency. Your family emergency is not the company emergency, Miss Sanchez. Nakita niya ang pagigting ng panga ng lalaki. The company needs you. You can focus on your emergency later after work. Pero habang work hours, sa amin ang atensyon mo dapat. Sinamaan siya nito ng tingin. This is the reason why I stopped believing in a mere employee like you. You guys think that we're just playing games here? I'm sorry, sir. Dapat lang. Binabayaran kita hindi para tumambay. Lumakad na ito at dire-diretsong pumasok ng opisina. Hindi man lang siya nito tinanong kung ano bang emergency niya. Basta nagalit na lang ito sa kanya. Ang sama talaga ng ugali. Nung nagsaboy ng kasamaan sa mundo, sinaluata niya. Anilila nang nakabalik siya sa upuan. Kamusta na si Tito? Dagdag na tanong nito. Napahawak siya sa ulo't napapikit pa. Kailangan ko ng 100,000. Napamura si Lila. Tinitigan siya nito habang napapailing pa. San ka naman kukuha ng ganoon kalaking pera? Nanatili siyang tulala sa kawalan. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga tanong. Saan nga ba siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Lalo na ngayon na nasa budget siya ng boss niya. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw ng pagtitiis sa ugali ni Sanju, nagdesisyon si Yana na makipagkita sa kanyang boyfriend na si Jake. Ilang linggo na rin silang hindi masyadong nagkikita dahil sa kanya-kanyang trabaho. Isa pa, gusto sana niyang manghiram ng pera rito para sa pangpapagamot ng kanyang tatay. Excited siya habang naglalakad papunta sa parking. Dala ang maliit na paper bag na may laman na paboritong pagkain ni Jake na in-order pa niya sa isang sushi shop. Habang hinihintay ang elevator, tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot noo siya. Unknown number. Agad niya itong binuksan na siyang nagpatigil ng tibok ng kanyang puso. Isang litrato. Si Jake, nakaakbay sa isang babaeng hindi niya kilala. Nakasmile ito sa babae at halatang malapit ang dalawa. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting nanginginig ang kanyang kamay na siyang may hawak ng cellphone. Alam mo ba na matagal ka na niyang niloloko? Napahigpit ang hawak ni Yana sa aparato. Biglang sumakit ang kanyang puso. Parang may sumaksak sa kanya ng malamig na kutsilyo. Nanginginig ang kanyang kamay habang paulit-ulit na tinitingnan ng picture. Pilit iniisip kung kailan ito kuha, saan at bakit hindi niya alam. Napatingin siya sa orasan ng cellphone. 7:18 p.m. Dapat ay nasa cafe na si Jake kung saan sila magkikita. Dali-dali niya itong tinawagan. Nagsimulang mag-ring ang cellphone nito. Isang beses, dalawa. Ngunit walang sumagot. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Yana. Akmang tatawagan niyang muli ang binata nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Isa pang text mula sa parehong unknown number. Magkasama sila ngayon. Kasunod ng text ay ang email sa kanya ni Jake. Ipinaalam sa kanya ng lalaki na hindi ito makakarating dahil may emergency sa trabaho. Napamura siya sa galit. Emergency? Emergency mo mukha mo. Dahil sa dami-dami ng nangyari ngayong araw at sa bigat din ng loob niya, nagdesisyon si Yana na wag na munang umuwi sa apartment. Sa halip, humila siya ng taxi at nagpa-drop sa pinakamalapit na bar. Hindi siya madalas pumunta sa ganoong lugar. Pero ngayong gabi, tila wala na siyang pakailam. Sa dami ng nangyari sa kanya, deserve niyang mag-unwind. Pag-upo niya sa bar counter, agad siyang umorder ng maiinom. Isang whiskey neat, sabi niya, hindi man lang nagdalawang isip. Tumulala lang siya sa kawalan habang iniisip ang mga mangyayari kinabukasan. Kailangan niya makahanap ng pera sa lalong madaling panahon para sa dialysis at enneagram ng kanyang tatay. Ang nag-iisang taong inaasahan niya ay wala na. Mukhang iba na ang kasama ngayong gabi
at tila ba nakalimutan ang 5 taon nilang relasyon. Pinilit na lang ni Yana na burahin sa isipan ang nabasang mensahe. Gusto niyang magsaya ngayong gabi. Muli siyang tumawag ng waiter para mag-order pa ng alak. 1, 2, 3 baso. Mabilis ang naging tama nito sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Tila hindi sapat ang alak para lunurin ang sakit ng isang larawang walang paliwanag. Wala ring text o tawag mula kay Jake at mas lalong walang paliwanag sa kung sino ang babae sa litrato. Sa isang iglap, napalingon siya sa kabilang dulo ng bar. Namuo ang galit sa kanyang mga mata. Si Sanju, mag-isa itong nagiinom katulad niya. Ngumisi siya habang nakatingin pa rin sa lalaki. Boss? Mahina ang boses na tawag niya rito. Hindi siya nito nakita, kaya naman tinitigan niya ang lalaki. Ang boss niyang laging galit, laging mali siya, laging siya ang may kasalanan. At kanina lang, muli na naman siyang pinahiya sa harap ng buong team. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumayo siya at lumapit sa mesa nito. Nakita niya pang may lumapit dito na babae na siyang agad na pinaalis ng binata na para bang allergic ito sa babae. Uy boss! Sigaw ni Yana. Medyo paika-ika sa paglalakad pero diretsyong nakatingin sa lalaki. Napalingon ng iilang tao sa bar dahil sa sigaw niya. Si Sanju ay halatang nagulat. Miss Sanchez, anong ginagawa mo rito? Hindi ba obvious? Nagpapakalunod sa alak. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa mga taong katulad mo. Sigaw niya. Hindi rin alam ni Yana noon kung ano bang pumasok sa kanyang isip. Wala naman sa plano ang sabihin ng mga katagang yun. Ngunit ewan ba niya at tila may naguutos sa kanya na sabihin sa lalaki ang nararamdaman niya. Tahimik ang paligid. Nakatingin lang sa kanya si Sanju. Kaya naman nagpatuloy siya sa pagsasalita. Palagi mo kong pinapahiya. Hindi mo man lang iniisip na tao rin ako. Ginagawa ko lang ang trabaho ko pero lagi akong mali sa paningin mo. Miss Sanchez, lasing ka na, umuwi ka na. Sabi ni Sanju sa kanya. Halatang naiilang sa mga iilang nakatingin sa kanila. Ngunit hindi gumalaw si Yana. Oo, lasing ako. Pero kahit kailan, hindi ako naging bulag sa pangapi mo. At ikaw, isa ka sa mga dahilan kung bakit pakiramdam ko wala akong kwenta. May security na lumapit para pakalmahin siya. Pilit siyang hinihila palayo. Tinanong ng bouncer kung ginugulo ba niya ang lalaki. Mabilis naman siyang umiling. Ako nang bahala sa kanya. Anito, mabigat ang ulo ni Yana. Para bang may nakaipit na unan sa loob ng kanyang sentido. At bawat galaw niya ay sumisigaw ng pagod at sakit. Dahan-dahan siyang dumilat. Umaasang nasa sariling kama lang siya. Ngunit bigla siyang kinabahan. Una niyang napansin ang tila isang expensive na chandelier. Obviously, hindi ito ang silid niya. Hawak ang ulo na pinilit niyang inilibot ang paningin. Maaliwalas ang kwarto. May malamig na tono ng kulay abuhin at puti. Modernong estilo. Mabangong amoy ng aftershave ang humahalo sa hangin. Dahan-dahan siyang naupo. Pilit isipin kung bakit siya naroroon. Napamura siya sa isip nang makita ang jacket ni Sanju sa upuang malapit sa kama. Biglang pumasok ang ilang alaala mula sa nagdaang gabi. Ang bar, ang sigawan, ang alak at ang galit. Pero higit sa lahat, ang halik at yakap na kanilang pinagsaluhan. Napabulong siya, sabay takip ng bibig niya. Hindi siya makapaniwala. Bakit, paano? Ano bang nangyari sa kanya? Napansin niyang naka-oversize shirt siya. Hindi kanya yun. Wala ang sapatos na suot niya kanina. Naramdaman niya ang pawis sa kanyang palad. At kahit malamig ang aircon, tila nanlalamig ang kanyang katawan. Napakagat siya ng labi. Naramdaman niya ang pagsakit ng bahaging iyon ng katawan niya. Hindi na siya birhen. Biglang may kumaluskos mula sa banyo. Marahang tumutulo ang tubig. Doon niya lang napagtanto na hindi siya mag-isa. Nasa loob ng banyo si Sanju. Mabilis siyang bumangon. Pinulot ang bag. Hinanap ang kanyang sapatos at isinuot ang kahit anong damit na maisusuot niya. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang lock ng pinto. Pakiramdam niya sa sabog ang puso niya sa kaba. Pero bago siya tuluyang makalabas,
Bumukas ang pinto ng banyo. Basang-basa pa si Sanju. May tuwalya lang sa bewang at hawak ang toothbrush. Yana, hindi na siya lumingon. Bumagsak ang pinto ng marahas habang mabilis siyang lumalabas ng unit. Tulala si Yana sa kanyang apartment. Hindi siya pumasok sa araw na yun para mag-isip-isip sa ginawa niya kagabi. Bukod ba sa pakikipag-away sa lalaki at pakikipaghalikan dito, ano pa bang ginawa niya? Kainis! Sa lahat ng tao sa mundo, bakit si Sungit pa? Nasabunutan niya ang sarili. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo ay sa lalaking iyon pa niya binigay ang kanyang pagkaberhen? Narinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Agad niya itong hinanap at tinignan. Mula iyon kay Lila. Bakit ka hinahanap ni Sungit? Mensahe sa kanya. Napapikit siya ng matiim. Hindi niya ngayon alam kung paano haharapin ng lalaki. Hindi naman pwedeng habang buhay siyang hindi pumasok sa trabaho. Lalo na ngayon at kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang tatay. Epekto kaya kung magpapanggap akong lasing ako noon at walang maalala? Tanong ni Yana sa sarili habang nakatingin sa kisame. Tumayo siya para lumabas sana ng apartment. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang nang tumunog na ang doorbell ng apartment. Agad na kumunot ang noo niya. 5 taon na siya sa apartment building na yun at wala ni isang dumalaw sa kanya. Bakit ngayon pa? At sino naman ang dadalaw sa kanya sa gitna ng umaga? Mabilis siyang sumilip sa bintana at nanlaki ang mga mata niya nang makita si Sanju. Nakatayo ang lalaki sa tapat ng pintuan at naghihintay sa kanya. Mabilis na tinakpan niya na ang bibig at walang ingay na naglakad sa loob ng bahay. Balak niyang bumalik sa kama at magpanggap na wala siya roon. Yana! Napahinto siya sa paglakad. Nakagat ang sariling labi. Hindi niya alam kung bakit tila lumakad ang kilabot sa buo niyang katawan. Dahil ba yun ang unang beses na tinawag siya ni Sanju sa pangalan niyang Yana? O dahil tila naaalala niyang nangyari sa kanila kagabi? Hindi siya nakasagot, ngunit tila ba na estatwa siya sa pagkakatayo. Yana, alam kong nariyan ka sa loob. Talk to me please. Hindi siya gumalaw. Nahigit niya ang sariling hininga. I know this sounds off, but sorry for visiting you when it's very obvious. You don't want to see me but I am very worried about you. Please, just open the door. Dahan-dahang umupo sa sahig si Yana. Tulala niyang tiningnan ang paligid. Wala na siyang narinig pa na kung anong tawag mula sa lalaki. Pero maya-maya, naririnig niya ang ingay ng paglalakad nito. Lumipas ang 1 oras bago niya narinig ang papaalis nitong yabag at kasunod ang pagbuhay ng sasakyan. Doon lang siya dahan-dahang tumayo bago lumapit sa bintana at sinilip ang labas. Napapikit siya nang makita ang papalayong kotse ni Sanju. Paano ko iiwasan ng lalaking yun ngayon? Kinabukasan, hindi alam ni Yana kung papasok ba siya ng trabaho o hindi. Sa huli, pinili niyang tatagan ang sarili at pumasok. Noong umaga ay inakala niyang hindi siya kukulitin ng lalaki. Ngunit noong tanghali na, habang abala siya sa paggawa ng report sa kanyang mesa, bigla siyang ipinatawag ni Sanju sa opisina nito. Wala siyang ideya kung tungkol saan yon, pero ramdam niyang tungkol ito kahapon. Pagkapasok niya sa opisina, agad niyang nakitang nakaupo si Sanju sa likod ng mesa nito. Nakakunot ang noo at nakatukod ang 2 siko sa ibabaw noon. Saan ka galing kahapon? Tanong nito, malamig ang boses. Bakit wala ka sa bahay? Napamura sa isip si Yana. Pinilit niyang panatilihin ang maayos na itsura kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Tulog ako kahapon. Bakit? Tinitigan siya ni Sanju. Galing ako sa apartment mo kahapon. 1 oras ako naghintay. Bakit hindi mo ako pinagbuksan? Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa pa, totoong tulog ako kahapon. Bakit ka naman pupunta sa bahay ko at maghihintay ng 1 oras? Tumahimik si Sanju. Ang titig nito'y para bang siya'y sinusuri. Tila binabasa ang kanyang isip. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong muli ng lalaki. Walang masakit sa'yo? Bakit bigla ka nalang umalis sa hotel? Bakit hindi mo ko hinintay? Wala akong maalala, Sanju. Hindi ko nga alam kung paano ko nakauwi. Pero sure akong hindi tayo nagkita. Kaya wala akong alam sa sinasabi mong hotel. Halatang hindi kumbinsido ang lalaki. Bahagya nitong ibinaba ang tingin tsaka tumango ng marahan. Okay, maikling sagot nito pero hindi pa rin nawala ang bigat sa boses.
Hindi naman siya pinigilan nito nang tumalikod siya at tahimik na lumabas ng opisina. Buong araw siyang balisa. Hindi niya alam kung nakokonsensya ba siya dahil nagsisinungaling siya sa lalaki o talagang hindi lang siya mapakali sa isipin na ang masungit niyang boss ang nakauna sa kanya. Mabilis lumipas ang oras at sa isang iglap, tapos na ang kanyang araw. Katatapos lang niya ng mag-ayos at ready na sanang umuwi nang bigla siyang tawagin ni Sanju. May imimit tayong investor. Come with me. Hindi agad siya nakasagot. Hindi rin naman siya binigyan ng lalaki ng oras na makapagtanong. Naglakad na ito papalabas ng building. Walang nagawa si Yana kundi ang sumama. Sumakay sila sa kotse at dinala siya ng lalaki sa isang high-end steakhouse na malapit sa business district. Malamlam ang ilaw ng lugar, elegante ang ambience, at halatang maraming business meeting ang ginagawa roon. Pagkaupo nila, agad na umorder si Sanju. The usual for both of us. Anito sa waiter. Napakunot noo si Yana. The usual? Ngumiti lamang si Sanju na tila ba mainiisip itong kalukuhan at hindi nga siya nagkamali. Kusa na lang nanlaki ang mata niya nang dumating ang order. Eksaktong steak at red wine na kinain at ininom niya sa bar noong gabing yon. Parehong pareho. Bigla siyang napapikit. Parang natrigger ang isang memorya. Ang amoy ng steak, ang malamlam na ilaw, ang ingay ng musika sa bar, mainit na hininga sa kanyang leeg, ang halik ng isang lalaki, mga kamay nito sa kanyang bewang. Let's eat. Aya sa kanya ng lalaki. Napakagatlabi siya at bahagyang napahawak sa noo. Gusto niyang suntukin ng lalaki. Di siya nito sinama para may kasama ito sa meeting. Sinama siya nito para ipaalala sa kanya ang nangyari noong gabi. Tumingin sa kanya si Sanju. Naaalala mo na ba? Tanong nito, may halong pangaasarang tinig. Hindi siya agad nakasagot. Pilit man niyang isalba ang sarili sa kahihiyan. Alam niyang hindi niya na ito matatakasan. Bakit mo ko dinala rito? Para maalala mo. Hindi ko balak maglaro. Gusto ko lang malaman kung talagang wala kang naaalala, Yana. O gusto mo lang kalimutan. Hindi niya alam ang isasagot niya. Ang totoo, may bahagi sa kanya ang gustong sabihin dito na naaalala niya. Pero dala ng kahihiyan ay mas mabuti pang kalimutan na lamang niya kung ano ang nangyari. Nang matapos na ang meeting nila sa steakhouse, napagdesisyon na ni Sanju na ihatid siya. Tahimik lang si Yana sa loob ng sasakyan. Hindi na siya tinanong ni Sanju habang nagmamaneho, pero ramdam niya ang bigat ng presensya nito sa kanyang tabi. Sa bawat segundong lumilipas, parang lumalalim ang kaba sa kanyang dibdib. Pagkarating sa bahay, diretso siya sa pagbaba ng sasakyan. Ayaw na sana niyang lingunin pa ang lalaki, ngunit bago pa niya naisara ang pinto, narinig niya ang boses ni Sanju. Yana, dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo ito sa may tapat ng kotse nito. Hawak ang susi ng sasakyan. Tila nag-aalangan ito kung may sasabihin ba o wala. May naaalala ka na ba? Tanong nito, diretso't walang paligoy-ligoy. Umiling lang siya, hindi siya nagsalita. Ayaw niyang magsinungaling, pero mas lalong ayaw niyang sabihin ng totoo. Dahil kahit paunti-unti niyang naaamoy, naririnig at nararamdaman ng mga alaala mula sa gabing yun, hindi pa siya handang harapin ito. Tumango si Sanju. Mabigat ang ekspresyon, tsaka bumaling pabalik sa sasakyan. Isinara niya na ang pinto ng apartment at dumiretso sa kwarto. Nakahiga siya sa kama pero hindi pa rin siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang tanong ni Sanju, ang steak sa restaurant at ang kakaibang titig nito habang pinagmamasdan siya habang kumakain. Bumalikwas siya ng bangon at sinabunutan ng sarili. Bakit hanggang sa pagtulog, ginugulo pa rin siya ng masungit ng Sanju na yun? Nagdesisyon siyang magpahangin na muna sa labas. Naglakad siya papalabas ng bahay at umupo sa teres. Ilang minuto siyang nakatulala roon bago niya napansin ang isang figura ng tao sa kabilang kanto. Tinitigan niya itong mabuti habang inaalala kung anong oras na nga ba. Ilang minuto niyang ginawa yun bago niya nakitang maglakad dito papalayo. Hindi alam ni Yana kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya sa pagtingin niya sa figurang yun. Ngunit dahil sa isipin na stress lang siya sa mga nangyayari, pinagsawalang bahala niya na lamang. Nagkataon lang siguro, baka napadaan. Anya bago nagpa siyang pumasok.
Kinabukasan, maagang pumasok si Yana sa opisina. Balak niyang mag-ultra focus sa trabaho. Umaasang makakaiwas kahit papaano kay Sanju. Subalit ilang minuto pa lang ang lumipas, simula nang magtrabaho siya, bigla siyang napatigil sa ginagawa niya. Papalapit si Sanju sa kanila. Suot ang itim na button-down shirt na may faint blue stripes. Nanlaki ang mata niya. Ito ang suot niya nung gabing yun. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Habang dumaraan ito sa harap niya, hindi siya makatingin. Pero ramdam niya ang presensya nito. Ang amoy ng cologne na pamilyar na at ang tingin nitong malagkit sa kanya. Good morning, ani Sanju. Hindi man niya ito tignan ay alam niyang sa kanya nakatingin ng lalaki. Good morning, sir. Nauutal pa na sabi ni Lila. Siniko niya ang babae. Good morning, sir. Napipilitan niyang sabi bago dahan-dahang tumingin sa lalaki. Nang magtama ang mata, kinindatan siya nito. Halos magpakain sa lupa si Yana. Pinilit niyang hindi magpakaapekto sa binata. Nagpanggap siyang hindi nakita ang pagkindat nito. Ngunit tila talagang gusto siyang pagtripan ng binata. Palakad-lakad ito sa harap ng cubicle nila. Kahit pa dapat, pumipirma ito ng mga papeles sa loob ng opisina. Hindi na siya nagtaka nang napansin na rin ng kaibigan niyang si Lila ang kakaibang kilos ng kanilang boss. Uy, bakit pa naidaan si Sir Sanju dito sa harapan natin? Kanina pa yan ah. Hindi ko alam, sagot ni Yana. Kunwaring wala lang, pero bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Parang sa'yo laging nakatingin ah. May something ba kayo? Tanong ulit ni Lila. Nakangisi. Ngunit paglipas ng ilang minuto, bigla itong sumeryoso. May dapat ka bang sabihin sa akin? Wala. Baka nabubuwang lang. Mabilis niyang sagot. Hindi niya maintindihan kung anong intensyon ni Sanju. Ginugulo ba siya nito o sinusubukan lang siyang mapansin muli? Ilang minuto pang dumaan si Sanju sa harap nila. Kunwaring may kinukuha sa printer o kaya naman may kinakausap sa kabilang cubicle. Pero halatang halata na may nais itong patunayan. Parang sinasadya at sa tuwing dumaraan ito, hindi niya mapigilang mapapikit. Parang tinutusok ng memorya ang kanyang isipan. Mga labi sa kanyang leeg, isang baso ng alak, isang mainit na gabi, at ang suot nitong shirt na siyang ninakaw niya noong gabing yun. Nang mag-lunch break, ay naisipan ni Yana na mag-order na lang ng pagkain sa labas. Pumila siya sa isang fast food chain habang nagsiselfone. Nang siya na ang order, nagulat siya nang sabihin ng cashier na binayaran na ng kasama niya ang kanyang pagkain. Pero wala naman po akong kasama. Kumunot ang noo ng cashier bago dinescribe sa kanya ang itsura ng kanyang kasama. Sinabi nito na matangkad iyon na moreno. Halata ring may lahi dahil sa itsura na kung hindi nagkakamali ang babae, South Asian ang feature nito. Agad na napapikit si Yana. Hindi talaga titigil ang lalaking yun sa pangungulit sa kanya. Ngayon, binayaran pa ang lunch niya. Nagpasalamat na lamang siya sa babae at umalis na. Nang bumalik siya sa opisina, ay masayang ibinalita ni Lila na may team dinner sila. Really? Saan? Sa XXX bar daw. Pinareserve na ni Sir Sanju. Muli napapikit siya sa inis. Halatang sinasadya nito ang lahat. Hindi pwedeng nagkataon lang na ang nabook nitong bar ay ang parehong bar kung saan sila nagkita 5 days ago. Kaya naman hindi na siya nakatiis. Hinanap niya ang lalaki. Naabutan niya ang lalaki sa pantry. Wala itong kasama. Tahimik lang itong nagsasaling ng kape sa baso. Sanju, tawag niya rito ng mahinahon. Lumingon ito. Nagulat nang makita siya pero agad ding ngumiti. Hay, bakit ka nag-book doon? Diretsong tanong niya. Sa dinami-rami ng bar dito sa Maynila, doon pa talaga? Nagkibit balikat si Sanju. Kilala ko ang may-ari. Bakit? Hindi ka ba komportable sa bar na yun? Napatingin siya dito. Tila gusto na niyang sakalin ng lalaki. Ginagago mo ba ako? Hindi. Sagot nito pero hindi matanggal ang bahagyang ngiti sa labi. Baka ikaw ang ginagago ko, Yana. Alam kong may naaalala ka. Ano naman ngayon kung may naaalala ko? Anong pakialam mo? Pagtatawanan mo ba ako dahil nagwala ako sa harap mo? Tumahimik si Sanju ng sandali. Tumikhim ito at inilapag ang baso sa lamesa. Sa tingin mo ba,
Gusto kong maalala yun para pagtawanan ka. Sa tingin mo ba ay may mapapala ako kung gagawin ko yun? Maaaring masungit ako sa'yo, pero ibang usapan ang pagkuha ko ng pagkaberhen mo. So ganoon? Kaya mo lang ako kinukulit dahil ikaw ang nakauna sa akin? Hindi. Alam kong mahalaga ang pagkaberhen para sa mga babae. Gusto kong malaman mo na handa akong panagutan kung ano man ang nangyari ng gabing yun. Nag-aalala ako nang hindi kita makita sa office kinabukasan. Kaya pinuntahan kita, pero hindi ka nagpakita sa akin. Iniisip ko na kailangan mo lang ng oras. Hindi sumagi sa isip ko na magpanggap ka na wala kang maalala. Huminga ng malalim si Yana. Hindi niya alam kung paano lulunukin ang lahat ng nararamdaman. Ang takot, pagkalito at ang kakaibang kabog ng puso niya tuwing kasama si Sanju. Hindi ako lasing ng gabing yun. Dagdag ng lalaki. Alam ko ang ginagawa ko, pero hindi ko alam kung ikaw ay ganun din. So anong gusto mong gawin ko? Ngayon naaalala ko na gusto mo bang magpa-party ako? Nagkatinginan sila. Ilang segundong katahimikan ng namayani. Gusto kong ligawan ka, Yana. Seryosong ani Sanju. Hindi siya agad nakasagot. Naglalaro sa isip niya ang mga nangyari nitong nakaraan. Ayoko. Kahit ikaw pang nakauna sa akin, hindi ako makikipag-date sa lalaking hindi ko gusto. Mabilis siyang tumalikod at umalis sa pantry. Iniwan niyang lalaking tulala sa kawalan. Lumipas ang araw na halos hindi na magpansinan si Yana at si Sanju. Although nagbago ng pakikitungo nito sa kanya at hindi pa rin ito tumitigil sa pagpapadala ng kape tuwing umaga, mukhang napagod na rin ito na pagtripan siya. Hindi alam ni Yana kung maganda ang sign na yun o hindi. Sabado noon at dahil walang pasok, nagdesisyon siyang mag-groceries. Nasa skincare section siya at pilit na inaalala ang mga kailangan niya nang makita niya ang isang figura sa dulo ng aisle. Hindi niya alam kung bakit tinititigan niya ito. Kanina pa niya iyon napapansin pero hindi niya alam kung bakit tila ba binabantayan siya nito. Nagdesisyon siyang pumunta sa kabilang aisle. Pasimple niyang sinilip ang figura kung susunod ito at laking gulat niya nang sumunod nga ang figura. Napahigpit ang hawak ni Yana sa daladalang cart. Pinilit niyang hilahin ang sarili palayo sa mga aisle at magbayad. Na makalabas ng supermarket, mabilis na iniskan ng mata niya ang paligid. Wala na ang taong sumusunod sa kanya. Hindi tuloy niya maisip kung nagkataon lang ba at napaparanoid lang siya. Kinahapunan, nakipagkita siya sa kanyang ate Rhea. Nagkapilang sila malapit sa coffee shop ng hospital at iniabot niya ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang tatay. Habang nag-uusap sila, nagulat siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya yon, mula ang tawag sa isang hindi kilalang number. Agad din naman iyong namatay. Sino yon? Bakit hindi mo sagutin? Tanong ng kanyang ate Rhea. Nagkibit balikat naman siya. Hindi ko alam eh. Wala naman akong ine-expect na tawag. Muli silang bumalik sa pag-uusap. Patuloy lang sila sa pagkukwentuhan nang muling tumunog ang phone niya. Isa ulit na hindi kilalang number. Agad niyang sinagot yon. Hello? Alangan na sabi ni Yana. Walang sumagot sa kanya, ngunit naririnig niya ang pagkataranta ng kung sino man na nasa kabilang linya. Hello? Tawag niya muli doon na tila natauhan ng kung sino at mabilis na pinatay ang tawag. Nagtatakang napatitig si Yana sa kanyang cellphone. Sino ba talaga yan? Bakit tawag ng tawag? May boyfriend ka na ba? Tila, naghihinalang tanong ng kanyang ate. Agad naman niyang dinismiss ang isipin na yon. Wala akong time mag-boyfriend ate. Sagot niya rito para tumayo na para magpaalam. Ngingiti-ngiti naman siyang inasar ng ate sa kung sinong tumatawag, ngunit hindi niya na ito sinagot. Dumiretso na siya sa labas para umuwi na. Malapit na siya sa apartment niya nang muling mag-vibrate ang kanyang cellphone. Tinignan niya iyon at galing iyon sa same number kanina. Akmang sasagutin niya na ito nang mamatay ng kusa ang tawag. Hindi na halos makatulog si Yana ng sumunod na gabi. Panay ang tawag sa kanya ng unknown number at kapag sinasagot naman niya yon, pinapatay naman ito. Kinabukasan, kakaiba na ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya tuwing lalabas siya ng apartment ay may nanonood sa kanya. Napapansin na rin ni Lila ang pagkabalisa niya. Ayos ka lang girl, bakit parang lagi kang balisa? Tanong nito sa kanya. Umiling lang noon si Yana. May iniisip lang.
Ani at takmang magbabayad na ng kape nang pigilan siyang muli ng cashier. "Ma'am, bayad na po." Pigil nito sa kanya. Nagkatinginan sila ni Lila. Nakakunot ang noo ng babae na para bang nagtatanong ito kung sino ang nagbayad ng kape niya. Hindi siya agad nakasagot. Nagpasalamat na lang siya sa cashier bago hinawakan sa braso si Lila at hinila sa pinakatagong side ng coffee shop. Nang maupo, ay agad siyang nagpalinga-linga. "So, do you have a boyfriend or admirer?" Tanong ng kaibigan. Mabilis siyang umiling. Bumuntong hininga bago nagsalita. "Feeling ko may stalker ako." Pag-uumpisa niya bago ikwento ang lahat rito. Una niyang napansin ng kakaiba isang linggo na ang nakakalipas. Bandang 11:00, habang nagsasampay siya ng labahin sa maliit na balkonahe, parang may matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Napalingon siya sa direksyon ng bakanting lote sa likod, pero wala siyang nakita. Ngunit dahil nga sa mga nangyayari, iniisip niyang pagod lang yun. Pero kinabukasan, nagulat siya nang mapansin niyang may gasgas sa gate nila. Para bang may pumilit na magbukas. Hindi naman niya ito pinansin agad. Baka bata lang o pusa sa isip niya. Ngunit paulit-ulit ang mga insidente. Isang gabi, may napansin siyang panty niya na nawala sa sampayan. Sa umpisa, inisip niyang tinangay ng hangin. Pero hindi raw yun makita ng kapitbahay kahit na tumulong ito sa paghahanap noon kinabukasan. Sa mga sumunod na araw, nararamdaman niya na ang kilabot habang nanonood ng TV sa sala. May mga pagkakataong napapalingon siya bigla sa bintana. Tila ba may nakatingin sa kanya sa labas. Minsan siyang nagpasyang bumili ng ulam. Hindi naman ito malayo sa apartment niya. Dahil ilang hakbang lang pero grabe ang kilabot na naramdaman niya. Bawat hakbang niya ay siyang hakbang din ng kung sino sa likod. Kapag lumilingon naman siya ay wala namang tao. Kahit nasa opisina ako, kahit alam kong safe ako, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit. Hindi niya mapigilan na umiyak. Agad naman siyang inalo ng kaibigan. Hindi rin ito alam ang mararamdaman. "Sabihin kaya natin kay Sir Sanju, malay mo pwede kang magstay sa opisina ng ilang araw. Malayo ka lang kahit saglit sa bahay mo." Hindi siya sumagot. Pareho silang tulala ni Lila hanggang sa matapos ang kanilang lunch break. Noong naglalakad na sila pa uwi, sinabihan siya nitong kailangan niya ng ebidensya na may nag-i-stalk sa kanya bago siya gumawa ng aksyon laban dito. "Anong dapat kong gawin?" tanong niya. "Hindi ko alam kung makakatulong pero nabasa ko sa libro, bumili yung bida ng CCTV para mahuli yung taong nag-i-stalk sa kanya. Siguro try mo yun." Kaya naman pagka-uwi niya ng gabing yun, dumiretso siya sa hardware at bumili ng CCTV camera. Isang maliit motion detecting Wi-Fi enabled na camera na pwedeng ikabit sa kahit saan sa labas ng kanyang bahay. Pagdating sa apartment, mabilis niyang kinabit ang camera sa sulok kung saan tanaw ang main gate, bintana at bahagi ng kalsada. Isa pa ang nilagay niya sa may kwarto, nakatago sa istante kung saan hindi ito mapapansin agad. Ikinonekta niya ito sa kanyang cellphone app para kahit nasa opisina siya, pwede niyang bantayan ang loob ng bahay. Kinagabihan, mas panatag ang loob niya. Pero kahit anong pilit niyang matulog, hindi siya mapakali. Parang may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang kwarto. Kahit nakasara ang bintana. Pinikit niya ang mga mata at pinilit ang sarili na antukin. Nagising siya ng 2:00 ng madaling araw. May notification ng kanyang cellphone. May nahagip itong motion sa may bandang gate. Agad siyang bumangon at kinuha ang cellphone. Nanlamig ang kanyang katawan habang pinapanood ang playback. May gumalaw sa gate nila na tila ba nakatayo roon. Maliit lang, halos hindi pansin, pero may bahagyang galaw. Hindi naman bumukas ang gate pero makikita ang paggalaw nito na para bang pinipilit buksan. Napalunok si Yana. Tumayo siya at marahang sinilip ang labas. Walang tao, tahimik ang paligid, pero ramdam niyang may tao roon. Wala siyang nagawa kung hindi ang patakbong pumunta sa kama at magtalukbong sa kumot. Hindi na siya nakatiis. Agad siyang nagdial ng number at iyon ay tinawagan. Ilang ring lang, sinagot na ito ng kung sino. Ilang segundo lang, nakarinig na siya ng pagsagot ng tawag. "Lila!" Agad niyang sigaw. Nanginginig ang mga kamay niyang nakahawak sa may aparato. "Andito siya, Lila, please. Puntahan mo ko, Lila."
Nakarinig siya ng pagkataranta ng kung sino sa kabilang linya. Yana, nasan ka? Tila huminto ang mundo niya nang marinig ang boses na yun. Sanju? Hirap niyang tawag. Yes, nasan ka? Bakasang pag-aalala sa boses nito. Pupunta ako. Hindi siya agad nakasagot. Tiningnan niya ang screen ng phone niya at nakitang si Sanju nga ang natawagan niya instead na si Lila. Magkatabi kasi ang pangalan ng dalawa dahil nakasave ang totoong name ni Lila sa kanyang cellphone, Sandra Lila. Wala, ayos lang ako, good night. Mabilis niyang binaba ang tawag bago sinabunutan ng sarili. Bakit sa lahat ng pwedeng tawagan ay si Sanju pa ang naklik niya? Bakit ang lalaki pa? Tuluyan na siyang hindi nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan, dumaan siya sa barangay hall para magtanong kung may mga kaso ng stalking sa lugar. Wala raw, sabi ng tanod. Tahimik dito, pero doble ingat ka na lang. Baka may bagong muka sa paligid. Wika ng tanod. Sa sumunod na 3 araw, tila tumahimik ang paligid. Wala nang alert ang CCTV at unti-unti siyang nakahinga ng maluwag. Nagtrabaho siya sa opisina ng mas masigla at kahit paano, nakangiti na siyang muli. Akala niya, mawawala nang kung sinong nag-i-stalk sa kanya. Ngunit sa ika-5 gabi, habang nasa kwarto siya at nanonood ng series sa laptop, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Muli itong nakadetect ng motion. This time, nasa loob na ng gate nila, sa mismong tapat ng bintana sa kanyang kwarto. Napapitlag si Yana. Nandoon siya sa kwarto katabi ng bintana. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Nanginginig ang kamay na pinindot niya ang playback. Sa video, makikita ang tahimik na labas. Walang kahit sinong naroon. Hanggang sa isang anino ang dahan-dahang dumaan sa gilid ng gate. Hindi kita ang muka. Hindi rin niya matukoy kung sino ito. Pero base sa detalye ay tila figura ng isang lalaki na may suot na sombrero. Bumilis ang tibok ng puso ni Yana. Agad siyang lumingon sa paligid. Wala siyang nakikitang tao. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinindot ang live view ng CCTV. Walang gumagalaw. Tahimik ang buong apartment building. Baka may nag-reflect lang. Pilit niyang paliwanag sa sarili. Pero kinabukasan, habang iniisa-isa niya ang recorded videos, may isang clip na nagpahinto sa kanya. 2 a.m. ng madaling araw, habang mahimbing siyang natutulog sa kama, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa bintana mula sa labas. Hindi kita ang buong muka. Nakalilim ang sombrero at malalim ang dilim sa gawin nito. Pero tanaw sa kamera, ang maingat nitong pagsilip sa loob, tila tinitingnan kung gising siya. Matapos ang ilang segundo, dahan-dahan itong nawala sa frame. Hindi siya nakagalaw, nanginginig ang buo niyang katawan. Totoo, may nagmamatsyag nga sa kanya. Tumakbo siya palabas at kinatok ang unit ng landlord. Nang makita ng matandang lalaki ang video, agad siya nitong sinamahan sa barangay. Pinahigpitan ng seguridad ng apartment. Kinahapunan, sinamahan rin siya nito sa police station para mag-report. Tinanong siya ng mga pulis kung may ideya ba siya sa mga nangyayari. Ngunit wala siyang maisagot. Wala naman siyang alam na may galit sa kanya o kaya ay gusto siya. Mahihirapan tayo niyan, miss. Ani ng hepe bago umiling-iling. Bago siya bumalik sa bahay, binilhan siya ng landlord ng mga matibay na lock sa pinto. Pero iba na ang pananaw ni Yana sa paligid. Kahit gaano kalakas ang lock, kahit gaano karami ang CCTV, ang takot na dala ng pakiramdam na may nakamasid sa dilim, hindi madaling mabura. Kinabukasan, nakita siyang tulala ni Sanju. Akala niya, kagagalitan siya ng lalaki. Ngunit nagulat siya nang lumapit ito sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong? Agad nitong tanong. Agad na pumasok sa kanya ang tawag na pinagsaluhan nila nitong nakaraan lang. Ngunit hindi niya gustong humingi ng tulong sa lalaki, lalo na't pagkatapos niyang basti din ito. Umiling lang siya at nagsabing ayos lang siya. Kita sa mukha ni Sanju na gusto nitong kausapin siya, ngunit sa huli, bumuntong hininga ito at hinayaan na lang siya. Sa loob ng 1 linggo, matapos mahuli ng CCTV ang aninong nagmamasid sa labas ng bintana ni Yana, naging routine na niya ang pag-check ng recordings bago matulog. Gabi-gabi, tinitiyak niyang walang kakaiba sa paligid. Pinaalam din niya sa pamilya niya ang nangyayari.
Sinasamahan siya ng ate Rhea niya sa gabi at kung minsan ay si Lila. Isang gabi, matapos ang kanyang paliligo, agad niyang chinek ang CCTV. Normal na oras lang naman yun para sa kanya. Yun nga lang, may kuha ang kamera na nagpatayo ng kanyang balahibo. Kita ang mukha ng lalaki at higit sa lahat, kilala niya ito, si Sanju. Nanginginig na pinaulit-ulit niya ang recording. Hindi siya makapaniwala. Ang masungit, arogante at hambog niyang boss ay ang tumambad sa screen ng kanyang cellphone. Kitang-kita ang mukha nitong nakasilip sa bintana ng kanyang apartment. Malalim ang titig, halos hindi kumukurap. Nanlamig ang katawan niya. Hininto niya ang video. Sinigurong tama ang oras at petsa. Walang duda, yun ay kagabi lang. Ini-stalk ba niya ako dahil sa binasted ko siya? Ito ba ang totoo niyang pagkatao? Bulong niya sa sarili. Nasabunutan niya ang sarili. Unti-unting napagtagpi-tagpi niya ang mga nangyayari. Kaya siya ini-stalk ng lalaki ay dahil sa nangyari sa kanila ng gabing yun. At ngayon, hindi niya alam kung paano haharapin ito. Buong gabing iniisip ni Yana na mag-resign na lang. Ngunit dahil sa kailangan niya ng pera, hindi niya magagawa yun sa lalong madaling panahon. Kinabukasan kahit kinakabahan, pumasok pa rin siya sa trabaho. Doon niya sinadyang obserbahan si Sanju. Maayos naman ang kilos nito. Profesional sa harap ng iba. At ni minsan, hindi tumitig sa kanya ng matagal. Parang walang alam, parang walang kasalanan. Ngunit dahil sa nakita niyang CCTV footage, mas lalo siyang nagdududa. Imposibleng magkamali siya. Si Sanju ang nakita niya sa CCTV. Posible bang may doble ang mukha ng boss niya? 3 araw siyang nagmasid. Laging naroon si Sanju sa opisina. Maayos ang kilos, walang bahid ng pagkabaliw at hindi mo mapaghihinalaan na mang-i-stalk ng babae. Ngunit gabi-gabi, nagkakaroon pa rin ng kakaibang presensya sa paligid ng apartment ni Yana. Sa CCTV, palaging may aninong lumalapit. Hindi na muling nakita ang muka pero alam niyang naroon pa rin ito. Kaya isang gabi, nagpa siya siyang kumilos. Sakto naman na hindi siya masasamahan ng kaibigan. Bumili siya ng pepper spray at inayos sa mga kailangan. Kinakabahan man, naisip niyang kailangan niyang gawin yon para matapos na ang lahat. Noong una, pinakiramdaman niya kung may sumusunod sa kanya habang naglalakad siya pa uwi. 5 minuto lang ang lumipas, simula nang lumabas siya ng building, ramdam na niya ang pagsunod sa kanya ng kung sino. Napangisi siya at binilasan ng lakad. Naghanap siya ng malapit na eskinita. Hindi ito kalayuan sa bahay niya. At kaya pa niyang tumakbo kung sakasakali. Hindi rin ito matao, pero sapat ang ilaw mula sa malayong poste para makita kung may darating. Nagtago lang siya sa gilid at naghintay. Ilang minuto pa, may papalapit na anino. Lalaking nakaitim, matangkad, malalaki ang mga hakbang. Sanju? Tanong niya, nilalabanan ng panginginig. Lumabas siya sa pinagtataguan niya at inilabas ang pepper spray na kanyang inihanda kanina. Handa na sana niyang awayin ito, ngunit paglapit ng lalaki ay parang may kakaiba. Oo, kamukha ito ng boss niya, pero mas malamig ang mga mata, mas mabagsik ang tindig. Medyo matangkad din ito ng kaunti, kaysa sa naaalala niya. Hindi ito si Sanju na kilala niya. Ikaw ang tumatawag sa akin gabi-gabi? Bulong niya, pilit pinatatag ang boses. Ngumisi ang lalaki. Alam mo na pala, matalino ka. Agad siyang umatras. Tila naglaho ang tapang na mayroon siya kanina. Sino ka? At bakit mo ginagawa to? Ano sa tingin mo? Sagot nito at mas lalo pang lumapit sa kanya. Ginugol ko ang bawat araw ko para bantayan ka. Sa lahat ng babaeng nakita ko, ikaw lang ang... Hindi na ito natapos. Inihagis ni Yana ang dala niyang pepper spray. Tinamaan ito sa mata at napamura. Sinubukan niyang tumakas pero mabilis itong nakabawi at hinawakan ng kanyang braso. Hindi ka na makakatakas. Nagpupumigla si Yana. Tulungan niyo ako! Sigaw niya. Masumigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Napaigik siya sa sakit. Akala niya katapusan na niya ngunit sa isang iglap, isang kamay ang humila sa kanya mula sa likod. Bitiwan mo siya. Galit na sigaw ng kung sino. Agad siyang itinago nito sa likod. Sinasabi ko na nga ba't ikaw may kagagawa ng lahat ng to? Muling sigaw ni Sanju. Ang tunay na Sanju.
Nagpabalik-balik ang tingin niya sa dalawang lalaki. Doon lang din niya napagtanto na hindi pala talaga magkamukha ang dalawa. Magkahawig ang mga ito, ngunit kapag pinagtabi mo, malalaman mo kung sino talaga ang boss niya. "Siya ba yun, sir?" Tanong ng isa sa mga kasamahang lalaki ni Sanju. Doon lang niya nakita na hindi pala ito nag-iisa. May kasama itong 3 lalaki. May kasama din itong 2 tanod mula sa barangay. Parehong may hawak na batuta at flashlight. "Layuan mo siya," sigaw ng isang tanod. Napaatras ang lalaki, ngunit hindi pa rin nawawala ang ngisi nito. "Kahit dalihin niyo ako sa kulungan, babalik ako," bulong nito habang hinuhuli ng mga tanod. "Tingnan mo siya, Yana," ani Sanju habang pilit siyang itinatago sa likod nito. "Hindi ako yan, pero ilang linggo na naming sinusundan yan. Nakita ko siya isang gabi sa labas ng building, kaya ako mismo ang lumapit sa barangay at nagplano." Napatingin si Yana sa lalaki. Tila pa smile pa rin ito habang inaaresto. Tila hindi nababother sa kasong pwedeng kaharapin. Hindi alam ni Yana kung bakit ba siya kinakabahan at mas lalo pa siyang kinilabutan nang umiti ito sa kanya at kumindat. "Magkikita ulit tayo sa panaginip mo." Sinamahan siya ni Sanju at isang lalaki sa apartment niya para mag-impake. Na hindi niya nga alam kung papaano ba siya napapayag ng binata na sumama muna rito ngayong gabi. Basta ang nasa isip niya ay 2 ang Sanju at ang nag-i-stalk sa kanya ay ang peke. Ayon sa barangay, ang lalaki ay isang kakambal ng kanyang amo. May history na talaga ito ng stalking sa 2 babae bago siya. Matagal na itong problema ng pamilya ni Sanju dahil halos lahat ng nagiging girlfriend ng binata nagugustuhan din ito. "Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Hindi ko naman alam na matutuntun ka niya. Simula nang halos harasin niya ang kadate ko noong high school. Sinigurado ko nang hindi niya makikilala ang babaeng magugustuhan ko. I guess hindi ako masyadong naging maingat." Ani Sanju. Tahimik lang si Yana. Wala siyang masabi. Natatakot pa rin siya. Nanginginig pa rin kahit tapos na ang lahat. "Pero ligtas ka na ngayon. Hindi ka na niya magugulo. Hindi ko hahayaan na guluhin ka pa niya." Dagdag ni Sanju. Isinaba siya ng lalaki sa penthouse nito. Kahit anong pakiusap niya na kuhanan na lang siya ng hotel room, hindi ito pumayag. Gusto nitong manatili siya sa penthouse nito pansamantala. Lalo na at halata sa kanya na natroma siya sa nangyari. Sa huli, napapayag siya nito sa pangakong may sarili siyang kwarto at privacy. Nangako din ng lalaki na hindi ipapaalam kahit kanino na sa kanya siya nakatira. Although hindi ito pumayag, nang tumanggi siya sa gusto nitong magkaroon siya ng sariling bodyguard. Maaring bumalik si Sander. Hindi natin alam ang takbo ng utak nun. Hindi na siya nakipagtalo. Alam naman niyang mas kilala ni Sanju ang kakambal nito kaysa sa kanya. Pinili na lamang niyang magpahinga kahit ang totoo, hindi talaga siya nakatulog ng gabing yun. Tinupad naman ni Sanju ang sinabing poprotektahan siya. Pinag-leave siya nito sa trabaho ng 1 linggo at hindi hinayaan na lumabas ng walang bodyguard. Pinilit din itong sabihin sa mga magulang ang nangyari sa anak nila. Kahit pa obvious naman na mas kinampihan ng mga ito ang kakambal niya kaysa sa lalaki. Hindi naging madali para kay Yana ang nangyari. Madalas siyang nagigising dahil sa panaginip na hinahabol siya ni Sander. Ngunit unlike noong mga unang araw, ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Kasama niya na si Sanju. Sinasamahan siya nito tuwing magigising siya dahil sa takot. Doon niya nakilala pa unti-unti ang lalaki. Nalaman niyang bad ship pala ito ng pamilya. At dahil sa madalas nitong pakikipag-away kay Sander, pinalayas ito ng pamilya. Mag-isa nitong itinayo ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Kaya rin sobrang obsessed nito sa trabaho, natatakot ang lalaki na mawala lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi alam ni Yana kung dahil ba mas naintindihan niya na si Sanju ngayon o mas lumalalim lang ang relasyon nilang dalawa, kaya naman tila nag-iiba na ang tingin niya sa lalaki. Ni minsan, hindi siya nito pinabayaan. Sinigurado nito na naroon ito kasama niya kapag kailangan niya. At dahil doon, unti-unti nang nahuhulog ang puso ni Yana para sa binata. Alam niyang ganoon din ang nararamdaman nito dahil madalas nakikita niyang nakatingin sa kanya ang binata. At isang gabi nga, hindi na ito nakapagpigil. Katatapos lang nilang kumain noon nang nagulat siya at yakapin siya ng lalaki. Nagpasalamat ito at nagtiwala sa kanya.
Pasalamat ito't hindi siya nagalit kahit pa ang kapatid nito ang dahilan kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon. Nang ma-realize nito ang ginawa, agad itong nagpaalam at tumakbo papunta ng kwarto. Pinanood niya itong madapa at sabay silang tumawa. Lumipas ang mga araw at mas lalo pa silang naging close ni Sanju. Pero this time, sigurado na siyang may nararamdaman na rin siya para sa binata. Bawat araw na lumilipas, excited siya. Tila naging makulay ang bawat araw niya. Sanay siyang laging nag-iingat. Palaging may kaba sa dibdib dahil sa stalker na ilang buwan na niyang kinatatakutan. Ngunit sa piling ng lalaki, unti-unti siyang natutong hindi matakot. Laging pinapaalala sa kanya ng lalaki na naroon ito para protektahan siya. Isa pa, magaan ang lahat kapag kasama si Sanju. Maging sa trabaho ay naging masaya siya. At sa bawat pagkakataong lumalabas sila na akala mo'y nagdi-date, para bang unti-unting naghilom ang takot sa kanyang puso. Ramdam niya ang pagmamahal ng lalaki at higit sa lahat, ramdam niyang ligtas siya. At hindi alam ni Yana ay darating ang isang gabing bubura sa lahat ng kasiguraduhan na nararamdaman niya. Gabi noon at abala si Yana sa kusina habang inaayos ang hapunan. Gusto niyang sorpresahin si Sanju. Nag-text na ito na malapit na sa bahay at plano niyang pasalamatan ng lalaki. Ipinaghanda niya ito ng paborito nitong pagkain. Habang pinipressure ang sarili para maging perpekto ang lahat, narinig niya ang pagtunog ng doorbell. Hindi siya nagdalawang isip. Wala sa loob siyang lumapit sa pinto. Ang nasa isip niya, si Sanju iyon. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi ang lalaki ang bumungad sa kanya. Sa halip, ang lalaking ilang buwan na niyang iniiwasan, si Sander. Namutla si Yana. Nanigas ang katawan niya habang dahan-dahang lumalapit ang lalaki. Dala ang isang malademonyong ngiti. Sinubukan niyang isara ang pinto ngunit huli na. Naipasok na nito ang isang paa nito sa loob. At dahil mas malakas ito sa kanya, mabilis nitong natulak pabukas ang pinto. Matagal na kitang hinahanap. Bulong nito. Mababa, ngunit puno ng tensyon ng boses. Nandito ka lang pala. Mabilis siyang umatras. Inilibot niya ang paningin at nang walang makitang pwedeng ipangpukpok sa lalaki, napatakbo siya sa kusina. Napasulyap siya sa mesa at agad niyang sinunggaban ng pinakamalapit na bagay, isang kawali. Ngunit mabilis ang lalaki. Hinablot ang braso niya at pinilipit. Napasigaw sa sakit si Yana. Tatakasan mo na naman ako? Tila demonyo nitong tanong. Nanginginig na siya sa takot. Pinagpapawisan siya ng malamig kahit naka-aircon. Pilit siyang nagpupumiglas pero mas malakas talaga ito sa kanya. Halos mapatid pa ang hininga niya sa takot. Parang mababaliw siya sa kaba. Naghahanap siya ng paraan para makatakas habang kinakaladkad siya ng lalaki papunta sa sala. Hanggang sa mapansin niyang nakahawak na ito sa isang kutsilyo na kanina'y nasa ibabaw lang ng cupboard. Napalunok siya at halos mapaiyak. No please, no. Pakiusap niya dito. Hindi nito pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Wala ka niyang takas. Bulong ng stalker habang inilalapit ang kutsilyo sa kanya. Hindi na namalayan ni Yana na umiiyak na pala siya. Sa isip niya ito na ang katapusan niya. Naisip niya pa si Sanju, ang mga ngiti nito, ang haplos ng kamay, ang mga salitang binitiwan ng lalaki. Napapikit siya at halos sabay-sabay na tinawag ang lahat ng santo sa isip. Sinabunutan siya ni Sander at itinaas nito ang ulo niya bago inilapat ang kutsilyo sa leeg niya. Ngunit bago tuluyang sumapit ang matalim na bakal sa balat niya, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Isang katawan ng mabilis na tumalon sa harap nila. Si Sanju. Kitang-kita ni Yana kung paano tinwist ni Sander ang kutsilyo upang si Sanju ang matamaan. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Tulad ng mga eksena sa pelikula, tila huminto ang mundo para kay Yana. Sa isang iglap, bumagsak si Sanju sa sahig. Hawak ang tiyan nito duguan. Ang kutsilyong para kay Yana, sa kanya tumama. Napatigil din si Sander. Tila natigilan sa ginawa nito. Napaatras ang lalaki. Bago nanlalaki ang mga matang napatitig sa kanya. Ilang segundo silang nagtitigan nito bago nagmadaling tumakbo paalis ng bahay. Hindi niya na ito pinansin. Agad niyang dinamayan si Sanju. Sanju, Diyos ko, huwag mo kong iiwan please. Sigaw niya
habang pinipilit pigilan ang pag-agos ng dugo palabas sa katawan ng lalaki. Ilang segundo pa, narinig na niya ang ingay sa labas, ang sigaw ni Sander at ang mga yabag ng mga bodyguard niya papasok ng penthouse. Nang makita ng mga ito ang amo, agad siyang tinulungan ng mga ito na buhatin si Sanju. Dumating din ang pulis at ambulansya ng halos sabay. At sa tulong ng mga bodyguard at pulis, nahuli rin agad si Sander na ilang beses tinangkang tumakas. Habang isinasakay si Sanju sa ambulansya, hawak-hawak pa rin siya ni Yana. Nangihina na ang lalaki, ngunit pilit pa rin ngumiti. Okay ka lang? Mahinang tanong nito. Huwag kang magsalita, ayos lang ako. Sarili mo ang isipin mo. Nanginginig ang boses ni Yana habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Please, kumapit ka. Pagdating sa hospital, wala nang malay si Sanju kaya mabilis na dinala ito sa ER. Ilang oras ang inantay niya bago lumabas ang doktor. Ibinalita nito na kritikal ang kondisyon ni Sanju. Tumama sa sensitibong bahagi ng katawan ng saksak kaya kailangan itong operahan. Habang nakaupo sa labas ng operating room, hindi na mabilang ni Yana kung ilang dasal ang kanyang binitiwan. Lumipas ang mga oras, tahimik na ang paligid ng hospital, ngunit si Yana tulala pa rin. Ang bawat segundo na lumilipas, parang karayom sa balat niya. Natuyo na ang luha niya pero hindi pa rin siya makatulog. Hanggang sa lumabas ang doktor na nag-opera kay Sanju. Agad na napatayo si Yana at lumapit dito. Stable na siya, ngunit kailangan pa rin siyang obserbahan sa ICU, sabi ng doktor. Parang binunutan ng tinik si Yana. Napaluhod siya sa hallway ng hospital habang humahagulgol. Buhay si Sanju, buhay ang lalaking sumalba sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nakalipat si Sanju sa regular room. Mahina pa rin ang katawan nito, ngunit kayang makipag-usap. Tahimik si Yana nang dumating siya sa silid. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng lalaki. Hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa'yo. Mahina, ngunit may lambing ang kanyang tinig. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo, sagot ni Sanju. Mahina man ang boses, matatag naman ang damdamin. Muling tumulo ang mga luha sa mga mata ni Yana. Hindi dahil sa takot kundi sa pasasalamat. Sa kabila ng lahat, may isang taong handang isakripisyo ang sarili para sa kanya. Nang sumunod na araw, dumalaw sa hospital ang magulang ng lalaki. Wala sa mukha ng mga ito ang galit, kundi puro pagsisisi at lungkot. Humingi sila ng paumanhin kay Yana ng paulit-ulit. Halata sa mga ito ang pagka-disappoint sa ginawa ng anak nila sa kakambal. Ayon sa kanila, matagal nang mainiindang karamdaman sa pag-iisip ang kanilang anak. Ngunit itinago nila ito dahil sa takot at kahihiyan. Matapos ang insidente, agad nila itong isinugod sa isang espesyal na pasilidad sa Amerika, kung saan matututukan ang kanyang kondisyon. Walang halong galit sa puso si Yana, kundi awa. Pero hindi na niya gustong balik-balikan pa ang bangungot na iyon. Hindi umalis si Yana sa tabi ni Sanju. Hindi siya halos kumain, hindi rin natulog ng maayos. Kahit bawal ang maraming bantay sa hospital, palihim siyang naglalagi sa tabi nito. Hawak ang kamay habang binabantayan ang bawat paghinga ng lalaki. Ang buong pangyayari, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Kung hindi dahil kay Sanju, baka wala na siya ngayon. Baka isa na lang siyang headline sa social media. Kaya naman kahit tulog, madalas niyang kausapin ng lalaki. Hawak niya ang kamay ng lalaki at pilit pinipigilan ng mga luha. Ipinikit niya ang mga mata at nagsimulang magsalita. Inaakalang natutulog pa si Sanju. Alam mo ba, halos mamatay ang puso ko nung makita kang duguan. Dahil sa akin yun, kung hindi mo ko niligtas, hindi ka masasaktan ng ganun. Napasinghot siya at pinisilang kamay ng lalaki. Ngayon ko lang naiintindihan na hindi lang ako basta natatakot para sa'yo. Natatakot akong mawala ka. Kasi mahal kita, Sanju, mahal kita. Tahimik ang paligid. Tanging makina ng monitor at mahinang tiktik ng dextrose ang maririnig. Hanggang sa isang sandaling hindi niya inaasahan. Talaga? Mahina, ngunit malinaw na bulong ni Sanju. Napabalikwa siya ng upo. Dumilat si Sanju na nakangiti. Mahal mo ko? Ulit nito, halos hindi maitago ang ngisi. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Gusto niyang tumakbo palabas sa hiya.
pero nauna na ang kanyang mga luha. Napahawak siya sa dibdib at napatawa habang umiiyak. Grabe ka, gising ka pala. Gulat niyang sabi, hiyang-hiya siya rito. Sino bang tulog ang hindi magigising sa mahal kita? Mahina nitong biro, ngunit may halong kilig sa tinig. Napailing na lang si Yana, ngunit hindi rin niya napigilang umiti. Bumalik siya sa tabi ng kama at muling hinawakan ang kamay nito. Okay ka na ba talaga? Tanong niya, mahina ang boses. Mas okay na, lalo na ngayong alam kong mahal mo rin ako. Tahimik silang nagkatinginan, pagkuway ngumiti sa isa't isa. Kapag okay na ako, date tayo, sabi ni Sanju, pilit pa rin ang lakas ng boses. Yung walang takot, walang stalker, walang hospital. Promise? Tanong ni Yana. Promise, sagot ng lalaki habang pinisilang kamay niya. At that time, ako na ang magluluto. Napatawa si Yana. Sa wakas, naramdaman niyang humupa na ang bagyong ilang buwang sumubok sa kanya. At sa gitna ng lahat ng sakit, pagod at takot, isang simpleng mahal kita ang naging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Matapos makalabas sa hospital ni Sanju, hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Sinimulan niyang ligawan si Yana ng totohanan. Hindi na ito tulad ng dati, na may halong biro o patagong tuksuhan lang. Hindi na rin nagpakipot pa si Yana. Bakit pa ay matagal niya nang natutunan ng mahalin si Sanju, hindi lang dahil iniligtas siya nito, kundi dahil sa araw-araw pinipili siya nitong unawain, mahalin at alagaan. Isang buwan matapos makalabas si Sanju mula sa hospital, sinagot siya ni Yana at doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. 3 taon ang lumipas, 3 taong puno ng alaala. Nagbakasyon sila sa iba't ibang lugar, sumama sa ilang mga charity events. Pareho nilang pinaghirapan ng kanilang mga pangarap. Si Sanju sa negosyo, si Yana sa sariling cafe na binuksan niya sa tulong ng lalaki. Sa loob ng 3 taon, lalong tumibay ang kanilang relasyon hanggang sa mag-propose na nga si Sanju sa kanya. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Ang simbahan na puno ng puting bulaklak at liwanag mula sa bintanang salamin. Isang klaseng katahimikan ang bumalot habang naglalakad si Yana sa aisle. Sa dulo ng altar, nakatayo si Sanju, suot ang puting barong at hindi maipinta ang saya sa mukha nito. Ngunit sa isang sulok ng simbahan, may isang aninong hindi inaasahang dumating, si Sander. Ngunit hindi na ito ang dating lalaking nakita niya noon. Ang payat, balingkinitan at may sira sa pag-iisip. Ngayon ay may malusog na katawan, maayos manamit, tila naging maayos ang buhay nito sa Amerika. Hindi ito ng gulo, tahimik lang itong nanood ng kasal. Akala ni Yana, hindi siya nito kakausapin. Ngunit nang makarating siya sa reception, nagulat siya nang lapitan siya nito at kausapin. Humingi ito ng tawad sa ginawa at napatawad naman kaagad ito ni Yana. Ngumiti siya sa lalaki. Matagal na yun, ano ka ba? Ang mahalaga, ayos ka na ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo. Alam kong hindi ko na maibabalik ang sakit na naidulot ko pero sana maintindihan mo ko. Ginagawa ko ang lahat para magbago. Malungkot nitong sabi habang tinatanaw ang asawa niya sa dulo ng pasilyo at kausap ang kanyang pamilya. Hindi mo man lang ba siya babatiin? Tanong niya sa lalaki. Ngumiti lang ito at mapait na umiling. Hindi na. Hinihiling ko na lang na sana mapatawad niya ako. Tumango siya at dahan-dahang inilapit ang kamay sa balikat ng lalaki. Matagal ka na niyang pinatawad. Sa gilid, nakita niyang nakatingin si Sanju sa kanila na nakangiti. Isang ngiti ng kapatawaran. Nakita rin ito ni Sander, ngunit hindi pa rin ito lumapit. Next time na lang siguro. Anito. Naging saksi ang simbahan sa isang kasal na hindi lang tungkol sa pag-iisang dibdib, kundi sa muling pagbubuo ng sirang pamilya, ng paghilom ng sugat at ng kapatawaran sa nakaraan. Sa gitna ng event, habang nagsasayaw si Yana at Sanju, mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Akala ko noong nasaksak ako katapusan ko na. Bulong ni Sanju sa kanya. Pero simula pa lang pala. Simula ng buhay na kasama ka. Napangiti si Yana habang inaayos ang kwelyo ng barong nito. At simula ng buhay na hindi na natin nahayaang ulitin ang sakit ng kahapon. Nakangising tumango ang lalaki.
At sa gabing yon, habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga ilaw at bituin, alam nilang sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na.